Magandang araw, lovers and friends, and hello to all the kabayans out there. So ngayong araw na to, nakita nyo naman siguro na naka-uniform na tayo. Charot lang siya. Uniform. So, ang kailangan kasi natin gawin ngayon ay kukuha tayo ng mga ganitong kahoy. Ito, kanina nakuha ko na to. So, inipon ko na siya dito. So, 5 piraso na siya. So, guys, dito sa farm namin, kung kailangan natin kumuha ng mga kahoy, pupunta lang tayo dun sa may mga parang gubat-gubat, char. Konting ano lang, konting mga gubat. Pero, naku po, shout out sa mga taga DNR dyan. So, yung kahoy na kukunin po natin, ipapaliwanag ko sa inyo, yun po yung mga kahoy na hindi po siya nagagamit pagdating sa, ano po, yung parang pag magluto, or di kaya gamitin mo sa pagtayo ng bahay, hindi po siya. Ito po yung mga kahoy na tinatawag natin na salak. Salak po siya, ayan. Kung tatawagin namin dito sa amin ay salak. Kapag ma-dry po siya, makati po masyado yung ano niya, yung balat niya. So, gusto ko pala muna ipakita sa inyo ang uniform ko. For today's video, char lang. For today's task, okay? So, meron tayong kagamitang pandagat, char. Kagamitang pandagat. Gagamitin natin to, of course, yung itak, meron na tayo, and kailangan natin gumamit ng sombrero, guys, kasi medyo nakakatakot yung lugar na yun, kasi hahanap tayo ng mga punong kahoy. So, gusto ko lang i-share sa inyo, ito isa sa pinakamasayang journey dito sa sa bukid, sa journey, oy. So, ano bang hinihintay niyong lahat? Tara, samahan niyo na ako at maghanap na tayo ng kahoy na katulad nito, dahil may paggagamitan tayo sa punong kahoy na to, katulad na nga lamang ng paggawa ng garden ni Mama. Isa din to sa mga ginagamit niya dito sa yung parang katayan ng mga tinanim sa garden. Tapos sinuggest din talaga ni Papa sa akin na ganitong kahoy ang kunin ko, Mama. Kasi itong kahoy na to, kapag nilagay mo siya dito, tapos tinanim mo siya sa lupa, nabubuhay po siya kahit dry na siya. Nagkakaroon pa rin siya ng life. Char lang sana all. So let's go! Few moments later. Bonk. Oh no! This is not the first time na ginawa ko to at gagawin ko to ng mag-isa. So guys, ito yun. So ito yung napili ko. So take note po ha. This tree po is, isa po siya sa mga hindi po natin nagagamit. Isa po siya sa mga makakating punong kahoy dito sa farm namin. Tingin naman sobrang dami nila, so kailangan kong bawasan. Kailangan tayong magbawas. So ipakita ko sa inyo paano ito tatanggalin. So dito na tayo banda. Down, I will hold on tight and
ihahatid muna natin to doon sa 5. Ayan. So, kailangan ko itong ihatid pa isa-isa. So, kita-kita ulit tayo mamaya. See you! Hatid ko muna! Dati, nag-harvest na din kami. Ayan oh, yung old na ano niya. Ganyan yan. Tapos, ayan, tumubo na naman mga bagong seedlings. Ito guys, seedlings, ayan. Bago yan. So ngayon, kukuha naman tayo ng isa pa. So, tatanggalin natin to. So guys, yan yung kagandahan sa kahoy na to. Pero ang, ano niya lang guys, talaga ang concern lang ay hindi talaga siya nagagamit sa pagluluto. At kahit nga magtayo ka ng bahay, di mo yan magagamit. Kaya pwede natin siyang kunin kahit ilang piraso pa ang kunin mo. Whenever you get lost, I will be there for you. I'll pick you up when you are down, down. I will hold on tight and I will make it right. Forever I will be right by your side. Oh, I'll never let you down. All my life I will be there for you. Ooh, I'll always be around when you need someone to carry you. If you're looking for someone to hold, I'll be there to pull you close. Oh, I'll never let you down. All my life I will be there for you. Yeah. Ooh, I'll never let you down. All my life I will be there for you. Ooh, I'll always be around when you need someone to carry you. If you are in the dark, I'll shine a light for So guys, tapos na po. Congratulations. And yeah, we did it. So guys, tapos na po tayo. Bilangin na natin kung ilan yung na-harvest natin. Char lang. Kung ilan yung nakuha natin na punong kahoy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 pesos lang po. So, maraming salamat. Sobrang dumi ng ng pants ko. Kita-kita ulit tayo sa next video ko dahil marami pa tayong journey na pagsasamahan dito sa journey ng farm namin. Dito sa farm namin. Kaya, huwag niyo pong kalimutan na mag-share, mag-like, and of course, i-follow niyo na din po ako sa Facebook page ko dahil marami pa tayong pagsasamahan dito sa aming farm journey. Thank you so much and see you on my next video. but that's alright. Hush.